tayo po ay magpapatuloy, mag-aaral ulit tayo sa ating regular na ginagawa. So ako uli ang mag-discuss at pagod pa si Pastor Claude. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama. Okay, so tayo po ay magpapatuloy nga sa ating talakayan sa gabing ito. Okay, nandiyan na rin si Ate Alma. Ang tawa ay kasama ang buong pamilya. Siyempre, ang Urnido family. Ayan, so tayo po, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ako nga po uli ang magdidiscuss sa gabing ito. Medyo hinihingal pa si Pastor Claude. Kararating lamang sa kaniyang home sweet home. Ayan. So tatapusin na po natin ngayong gabing ito ang kabanatang 39, kagaya ng nabanggit ko nga kagabi. 2 araw lang nating tatalakayin. Ang kabanatang 39 ng Isaiah ay may 8 talata lamang at napakaigsi pero napakaganda at napakalalim, napakasarap pag-aralan ng nilalaman ng kabanata pong ito. So ngayong gabing ito tatalakayin natin ang talatang 5 hanggang 8. Okay? Tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng pananalangin at tayo po ay makapagsimula sa ating pag-aaral. Samahan po ninyo ako. O manaming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri at nagbibigay ng karangalan sa iyo. Salamat sa gabing ito na muli mo kaming dinala sa sitwasyon ng pag-aaral. Patuloy mong buksan ang puso't isipan ng bawat isa sa amin, sa lahat ng makakasama, magjo-join sa gawain po na ito. Ikaw po ang manguna at gumabay sa aming lahat upang matutunan namin, mapag-usapan, mapag-aralan ang mga talatang ito, Panginoon. Samahan po kami gabayan, ikaw ay aming maparangalan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tuloy po tayo. Magandang gabi sa lahat ng naka-join na. Siyempre si Pastor Claude, si Brother Edgar, si Pastor Nanding, si Ate Alma, ang kanyang buong pamilya. Si Irene, Sir Irene ay naandyan na rin. Okay, maraming salamat po. Si Brother Jesse, salamat at join kayo ngayon. Si Sister Jingjing, ayan. Okay, so kagabi nga po ay nasimula natin ang unang bahagi ng kabanatang 39. Magandang gabi rin kay Nanay Chingching. Ayan, mukhang siya itong nandito sa isa na nag-join. Okay. At ang kabanatang 39 nga po ay nangyari sa kapanahunan na si Haring Hezekiah ay gumaling, pinagaling ng Panginoon ang kaniyang karamdaman. So ating napag-aralan na doon sa mga nakalipas na pag-aaral natin na siya ay mayroong karamdaman at dahil sa karamdaman na to siya ay nandoon na sa sitwasyon na mamamatay. At ito'y ipinahayag ni Yahweh mismo sa kanya. Ayan, magandang gabi kay Carla. Salamat at kasama rin si Carla nandun sa bahay ni na Ate Alma. Salamat Carla. Ayan, at nandito rin Sister Alice buhat sa Singapore. Ayan, salamat kapatid sa iyong pagsama sa pag-aaral natin. Okay, so nagkasakit ng terminal illness o sabi ng iba ay pigsa, pero generally pag sinabi kasing sakit sa balat sa kapanahon ng lumang tipan, ito ay isang sakit na kinukonsider na marumi. Pwedeng ito'y ketong, pwedeng pigsa o mga bukol. At napag-aralan natin sa nakalipas na pag-aaral natin sa chapter 38 na ito'y kinukonsidered na madumi at dahil dito hindi sila po pwedeng sumamba o pumunta doon sa templo o mag-alay na kagaya ng ginagawa nila. So kailangan sila ay totally gumaling at sa panahon ng lumang tipan, ang paggaling ng mga tao sa kanilang sakit, ito ay bini-verify, pinapatunayan ng mga pari. Kailangan maipakita, masabi ng pari na talagang magaling na siya bago siya biglang muling pahintulutan na makapag-alay doon sa templo ni Yahweh. Ayan. So ngayon, noong si Haring Hezekiah ay gumaling, dinagdagan ni Yahweh ng 15 taon ang kaniyang edad. Bubuhay pa siya ng dagdag ng 15 taon. Ang naging susi o nakita natin, natutunan natin sa sitwasyon na ito sa paggaling ni Hezekiah ay ang lalim ng kaniyang pananampalataya kay Yahweh.
Sa halip na siya ay magreklamo o gumawa ng ibang bagay, ang ginawa niya ay dumulog na nalangin sa Panginoong Diyos kay Yahweh. At nabasa nga natin sa talatang 2 na siya ay humarap sa dingding at siya ay nanalangin. At dahil dito, siya ay nadinig ni Yahweh ang kanyang hinaing, ang kanyang panalangin, at binigyan pa siya ng dagdag na 15 taong buhay. Ngayon, nabalita sa buong mundo o sa kapaligiran ng Israel, ng Juda, ang nangyaring pagpapagaling ni Yahweh kay Haring Hezekiah. At dahil dito, maraming natuwa, may mga dumalaw sa kanya. Bagamat particularly sa chapter 39, ang binanggit lamang ay ang mga kinatawan ng Babylonia. Pero ito'y kultura ng lumang kapanahunan, particularly sa Middle East, yung pagdalaw. Kahit naman sa panahon natin ngayon, pag may gumagaling na sakit, dinadalaw at tayo'y usap, nagpapasalamat sa mga nangyaring kagandahan sa isang tao. So, ang Babylonia nga ay nagpadala ng delegado at sila'y merong sulat at mayroong regalo, dinalaw nila si Haring Hezekiah. At si Haring Hezekiah naman, base sa pag-aaral natin kahapon, ay natuwa. Tuwang-tuwa siya at naging proud siya dahil dinalaw siya nitong nagpadala ng delegado o ng pagdalaw ang bayan ng Babylonia. At dahil sa kanyang katuwaan, masyado siyang na-excite, masyado siyang naging proud. Gusto niyang ipagmalaki si Yahweh sa ginawang pagpapagaling sa kanya. Kaya lang, mayroong pagkakamali dito na kinulang si Hezekiah. Sa halip na alamin niya kung sino itong mga dumalaw sa kanya, nandiyan si Juana, magandang gabi Juana, yan, ay hindi siya nag-usisa. Agad-agad ay winelcome niya yung mga tao at hindi pa siya nasayahan sa simpleng pag-welcome. Itinur pa niya, inilibot niya sa kaniyang palasyo, ipinakita ang lahat ng kayamanan o ari-arian na mayroon siya. Kasama ang kanyang mga ginto, pilak, even yung mga pabango, yung mga armas, at lahat pa ng pag-aari o kayamanan na mayroon ang Juda. At dahil dito ay nakita ni Propeta Isaiah ang kamalian na ginawa ni Hezekiah. Parang hinubaran ni Hezekiah ang kaharian laban dito sa mga tao na hindi naman niya kilala. Later on, alalaman natin ng Babylonia ang siyang sasakop sa kanila at magpapabagsak sa bayan ng Juda. Okay, dito sa talatang tatalakayin natin sa gabing ito, verses 5 to 8, ito'y naglalaman ng propesiya o ng mga pagsita ni Propeta Isaiah kay Hezekiah dahil sa kanyang ginawang kapabayaan. Sabi sa verse 5, dahil dito'y sinabi ni Isaiah, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating ang panahon, sa verse 6, darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. Magandang gabi, Sir Daniel. Salamat, Sir Daniel, at ikaw ay muling nakasama sa aming pag-aaral. Okay, sa verse 7, pati ang iyong salinlahi na ipapanganak pa lamang ay dadalhin sa Babylonia at gagawin nilang mga eunuko sa palasyo ng hari. Sa verse 8, ang sinabi mong iyan buhat kay Yahweh ay mabuti, sagot ni Hezekiah. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya'y nabubuhay. Okay. Ang mga talatang 5, 6, 7, and 8 ay nagpapahayag ng mga propesiya ni Propeta Isaiah hinggil sa ginawang paghahambog ni Haring Hezekiah ng kaniyang mga kayamanan doon sa mga ipinadala ng bayan ng Babylonia. Ipinakita ni Haring Hezekiah ang lahat ng kaniyang mga pag-aari, gaya ng armas, ginto, pilak, pabango at marami pang iba sa mga taong hindi niya kilala at hindi niya inimbestigahan ang tunay na motibo sa pagdalaw sa kaniya. Natuwa na lang siya at akala niya yung mga mababait, patitinong mga tao. Minsan yung overconfidence natin, yung sobrang pagtitiwala natin sa mga tao ay nagdadala ng kapahamakan sa atin. Okay? Direktang pahayag ni Yahweh ang binabanggit dito ni Propeta Isaiah. Ang sabi niya, pakinggan ninyo, sa verse 5 ito, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh
na makapangyarihan sa lahat. May tatlong bagay tayong dapat na makita dito. Una, yung salitang pakinggan. Ito'y nagpapahiwatig na kahalagahan ng nais na sabihin ni Yahweh. Mayroong importanteng bagay na gustong sabihin si Yahweh o iparating kay Haring Hezekiah. Pangalawang salita, ipinapasabi ni Yahweh. Ibig sabihin, mayroong source ng information, mayroong pinagmulan, hindi ipista pinulot lang ni Isaiah. At ito'y ipinaabot sa pamamagitan ng propeta. Si Yahweh ang pinagmulan at si propeta Isaiah ang naging tagapaghatid. At binanggit din sa dulo ng talata yung salitang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yung parirala na makapangyarihan sa lahat ay nagpapatunay ng otoridad at karapatan ni Yahweh na maghatid ng mensahe. Kung ito man ay makakasama o makakabuti sa tao o doon sa hinatiran, ang tinitingnan natin dito ay yung karapatan ni Yahweh, otoridad, yung soberanya na nais niyang mangusap. Sa ating kapanahunan ngayon, anumang oras ay pwedeng magpahayag si Yahweh sa atin sa pamamagitan ng Biblia. May mga pagkakataon di pinapaisip sa atin ng Diyos ang kanyang nais na sabihin. At ito'y isang paraan ng pagtuturo sa atin. O minsan naman ay ipinapahayag sa ibang mga tao. Let's say, yung asawa mo, yung tagapanguna mo, yung pastor mo, o kung sino-sino pa na pwedeng gamitin ng Diyos. Ang talata namang 6 at 7 ay naglalaman ng mga propesiya ni Yahweh hinggil sa mangyayari sa Juda bilang resulta ng kapalaluan o pagmamayabang ni Haring Hezekiah. Ang mga ari-arian ninyo, sabi dito sa verse 6, pati mga tinipon ng inyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Anong ibig sabihin? Yung kanilang kayamanan ay sasamsamin, aariin, aagawin, o puwersahang kukuhanin. The Babylonians will seize all the wealth of Judah. Lahat ng pag-aari o kayamanan ay walang ititira. At ito nga yung aktual na mangyayari. Nabasa natin ito sa 2 Kings at sa aklat din ng Kronika. Maging ang mga ipinundar ng kanyang mga ninuno o ng mga naunang hari, maging mga tao na ipapanganak pa lamang ay magiging bihag na o dadalhin rin sa Babylonia. Ito ang napakasakit. Hindi pa ipinapanganak ay ang mga tao ay alam na ang kahindik-hindik na mangyayari sa kanila. Kung makakapag-desisyon lang yung mga tao na yon, ay siguradong ayaw na nilang ipanganak sila sa mundo. Kasi ipapanganak sila tapos bibihagin lang din sila sa Babylonia. Napakasakit naman ito. Ayan, gagawin nilang mga eunuko sa palasyo ng hari. Sana ay, hindi ko alam kung pamilyar ang bawat isa sa salitang eunuch or eunuch. Ang nabanggit lang ito kasi ang tatandaan ko doon lamang ito nabanggit sa Bagong Tipan sa panahon ni Philip, yung eunuch na binahaginan ni Philip ng ebanghelyo. Ang binabasa niya aklat ni Isaiah, subalit hindi niya ito maintindihan. Okay. Ang eunuko or eunuch, ito'y mga taong ginagawang tagapamahala o tagapagbantay sa isang palasyo. Kalimitan ay mga babae ang kanilang binabantayan, mga anak ng hari, mga anak ng prinsipe o mga babaeng mayroong mga katungkulan din sa palasyo. Ang nagbabantay at nagbibigay ng proteksyon sa kanila ay mga eunuko. Ang mga eunuko ay minsan mga taga-Ethiopia, ba't ibang lahi. Sila ay mga taong kinapon or castrated o inalisan ng reproductive part. Mga lalaki na hindi na makakapagawa ng mga gawaing sexual o hindi na maaaring magkaroon ng anak. Higit pa dito, pag narinig natin sa Bible o yung salitang eunuch, sila ay mga castrated o inalisan ng sexual organs. Magandang gabi, Sister Jane, Brother Edwin. Salamat sa inyong pagsama. Higit pa dito, may mga malalalim na sitwasyon o
kasiraan ang pagiging eunuko ng mga Israelita. Mapapansin natin dito, binanggit na yung mga Israelita sa Juda ay gagawing eunuko ng hari. So ano ngayon kung gagawin silang eunuko? Bakit masyadong binigyang diin iyon? Pwede naman sabihin na sila ay bihag lamang. Pero hindi ito simpleng bihag. Hindi sila simpleng bihag lamang. Yung paggawa sa kanilang eunuko ay mayroong mga civil rights na sitwasyon. May civil liabilities. Ito yon ating pag-usapan. Ang pagiging eunuko ng mga Israelita ay isang pagyurak o pagbababa sa kanilang karapatan at kakanyahan bilang mga Israelita na mga taong pinili ng Diyos. Ang pagiging eunuko, inaalisan sila ng karapatan. Inaalis sila sa lahi ng Israelita at sila ay eunuko na lamang, no? At sila ay maglilisilbi doon sa hari sa habang panahon na magustuhan nila. Ang isang tao o Israelita na ginawang eunuko ay nagsuko ng kanyang karapatan bilang isang Israelita o bilang isang Hudyo. Ang mga eunuko ay hindi na maaaring pumasok o maghandog sa templo ni Yahweh dahil parang considered na sila na hintil, pero higit pa sa pagiging hintil. Hindi na sila itinuturing na kalahi ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, kung sila'y nagginawang eunuko, ay hindi na sila Israelita, hindi na sila Hudyo. Maraming mga Israelita sa kapanahonan ng Lumang Tipan na nabihag at naging eunuko at sila ay noong umalis ang mga Babylonia sa kanilang lugar at nagpunta sa iba't ibang lugar ay dala-dala nila ang kanilang mga eunuch. Kaya nga noong matapos yung Babylonian captivity, iilan na lamang yung mga Israelita na bumalik sa Jerusalem. Kasi ang karamihan ng mga nabihag na Israelita ay naging eunuko at naging alipin ng mga Babylonia. At dahil ito mga Babylonia ay binasak din ito ng Persia, lumipat sa iba't ibang lugar ang mga Babylonians at sa kanilang paglipat ay dala-dala nila yung kanilang mga alipin, yung mga eunuko nila ng mga Israelita. Kaya nga merong mga Hudyo na naandun sa Ethiopia, nasa Africa, nagkalat ang mga Israelita sa iba't ibang lugar. Ang simpleng dahilan bakit sila nagkalat ay dahilan sa pagsama nila sa kanilang mga naging amo o doon sa mga pinaglilingkuran nila. Bunga ng kanilang pagiging eunuko o pagiging lingkod nila sa mga taong ito. Pero syempre, nabasa na natin din sa mga nakaraang kabanata na darating ang panahon na sila'y ibabalik din ng Diyos sa Israel. Okay. So, hindi na sila itinuturing na kalahi ng mga Hudyo, wala na yung rights nila. Hindi naman direktang binanggit, kaya lang syempre sa panahon ng Lumang Tipan, yung kaligtasan nila is national or pangkalahat ang kaligtasan, national salvation. So malaki ang possibility na hindi na rin sila ilinigtas ng Diyos. Kaya lang syempre, kung sila'y nabubuhay pa sa panahon natin ngayon, kailangan kilalanin nila, tanggapin ng Panginoong Hesus para sila'y baligtas o ang kanilang mga lahi. Ayan. Inalisan sila ng karapatan. Maging ang kanilang mga pangalang Hudyo ay pinalitan, gaya ng ginawa kina Hananiah na naging Shadrach sa aklat ni Daniel, no? Si Mishael na naging Meshach, si Azariah na naging Abednego, kung pamilyar kayo sa aklat ni Daniel. At si Daniel mismo ay ginawang Belteshazzar ang kaniyang pangalan. Ito ay mga eunuko na mga naging tagapaglingkod sa kaharian o sa palasyo ng hari ng Babylonia. Ang mga pangalang Hudyo ay laging may kahulugang kaugnay sa pagkalikha sa kanila at pagkatawag ni Yahweh. Kung ating maaalala sa aklat ng Genesis, bawat mga taong ipinapanganak, yung pangalan nila ay mayroong ibig sabihin na kaugnay kung paano sila ipinanganak, paano sila ipinagkaloob ni Yahweh o paano sila ano yung kalooban ni Yahweh sa kanilang buhay. Lahat ay mayroong mga ibig sabihin. Ibig sabihin, kung sila'y naging eunuko, pinalitan ang kanilang pangalan, kahit yung origin nila, kahit yung calling nila sa Panginoon ay mawawala. So totally, parang nawala na ang kanilang pagiging Hudyo. Wala na even yung kanilang
covenant sa Diyos ay nawala na. Yan ang isang masakit, no? Ang pagiging eunuko ay isang kaaba-abang kaparusahan sa mga Israelita. Again, anong dahilan? Bakit sila ginawang eunuko? Bakit sila naparusahan ng ganito? Dahilan sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagsuway. At alam natin na nagsimula doon sa pagiging palalo ni Haring Hezekiah. Sa isang positibo namang sitwasyon, medyo maganda naman ang pananaw ng mga tao sa mga eunuko. Bagamat hindi na sila Hudyo at sila parang alipin na, pero ang mga taong napipili o itinatalaga maging eunuko, ayon sa kasaysayan, ay mga taong may mabubuting katangian, matatalino, may kakayahan at mapagkakatiwalaan sa mga gawain sa palasyo, gaya ng pamumuno o pangunguna sa isang partikular na gawain. Kaya nga mababasa natin sa aklat ni Daniel, si Daniel ay pinamahala at siya ay naging, kung hindi ako nagkakamali, second or third in command sa hari, parang si Joseph the Dreamer. Si Hananiah, si Mishael, si Hazaria o si Shadrach, si Abednego at si Meshach, ito ay mga naging mga tagapanguna sa palasyo sa Babylonia. Okay, ano ang dahilan? Bakit sila nabihag? Ito yung common na reason, Ang propesiyang ipinahayag na Isaiah kay Haring Hezekiah ay isang kaparusahan sa pagiging palalo at hambog ni Hezekiah. Doon nagsimula sa pag-welcome niya sa kanyang mga panauhin at pagpapakita, pagyayabang ng kayamanan ng Juda. At yun nga, propesiya doon sa verse 7 na sila ay gagawing eunuko sa palasyo ng hari. Ito ang panimula ng pagkabihag at pagkaalipin ng mga Israelita sa bayan ng Babylonia. Resulta ito ng kaniyang pagmamayabang sa kanyang mga ari-arian at hindi niya naunawaan o hindi niya inakala na ang kanyang ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Resulta ng tinatawag natin kagabing hairline difference o gasinulid na kapabayaan na halos hindi natin napapansin. Very common sa ating kapanahunan na may mga bagay tayong ginagawa na akala natin ay okay lang, pero ang totoo ay hindi naman talagang okay. Akala natin ay maganda, pero hindi naman maganda at hindi nakakatulong. Akala natin ay gawain pa ng mga mananampalataya, pero hindi natin alam ay napaglilingkuran na pala natin ang sarili natin. And in that essence na napaglingkuran ang sarili, ay diablo ang pinaglilingkuran natin, hindi ang Diyos. So yon, hindi natin alam na dahil sa maliliit na bagay na yon, napakasimple ay nagiging makasalanan tayo sa Diyos at tayo'y sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Sa ating buhay nga bilang mga mananampalataya, simula ng ating pag-aaral, lagi nating idinidiin ang pagiging pabaya natin sa mga mahahalagang bagay. Very careless tayo, sa ating mga pagsasalita, sa pag-iisip, sa pagkilos, at sa mga damdamin natin. Gaya ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan ako'y naliliit. Mananalangin sa pagkain, sasabihin lang, Lord, bless this food, in Jesus' name, Amen. Parang may masabi ka lang, which is alam natin na wala sa puso yung damdamin o yung totoong pasasalamat. Nagiging mechanical ang ating prayer. So hindi na nakakabigay kaluguran sa Panginoon. Yung pag-unawa natin sa kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, malimit ay hindi natin nauunawaan o wala tayong pagkakataon o panahon na magbigay diin sa pag-aaral, pagbibigay pansin sa kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan yung pagsunod natin sa pagkatawag sa atin. Alam natin na tinatawag tayo ng Diyos sa isang partikular na gawain sa simbahan, pero hindi tayo sumusunod. Magandang gabi, Pastor Jonathan. Napadahan si Pastor Jonathan. Kumusta ang inyong, alam ko may fellowship kayo dyan ng 180. Okay, kumusta sa inyong lahat dyan? Okay. At ang isa pa yung bukal sa pusong paglilingkod sa Kanya.
at tapat na pagsunod sa mga tagubilin at kautusan ng Panginoon. Maraming pagkakataon tayo'y gumagawa sa church, naglilingkod kunwari sa Panginoon, pero alam natin minsan na kung sasaliksikin mo ang puso mo, hindi talaga tayo naglilingkod sa Panginoon, kundi minsan ginagawa natin ito to please other people para masabi na tayo'y gumagawa o naglilingkod. Mga kapatid, hindi ko po minamasama ang paglilingkod o paggawa natin sa church. Ito po'y kailangan dahil tayo isang pamilya na nagkakatulong-tulong saan mang church. Pero dapat ang maging sentro ng ating ginagawa, ng ating mga paglilingkod ay ang Panginoong Hesus. Ang maparangalan siya, ang mabigyan siya ng kapurihan at masunod kung ano man ang ipinagagawa natin sa Kanya. Other than that, para tayong si Hezekiah na gumawa ng mga bagay pero hindi naman totoong napapurihan ang Diyos. Baliwala po ang lahat ng bagay na iyan. Kaya nga po, napaka-importante bago tayo gumawa ng isang bagay, sa church man, sa bahay natin, o kung saang lugar, tayo dumulog muna sa Panginoon at manalangin. Hingin muna ang kaparaanan ng Diyos. O mas maganda nga, bago magsimula ng gawain, ay magkaroon muna ng devotion. Pag-aaral muna ng salita ng Panginoon. At malaking bagay ang itutulong nito para ma-realize nating lahat na ang ginagawa natin ay para sa Panginoon at hindi para sa atin, hindi para sa kanino mang tao na kasama natin. Definitely hindi para sa pastor. Hindi para sa kanino mang leader ng simbahan. Okay, so yan po. Medyo mahirap gawin yan, sa totoo lang. Dahil tayong tao ay nasanay na, naging ordinaryo na sa buhay natin, ang basta makagawa lamang. Pero nawa, unti-unting mabago natin ang mga bagay na yan. Kaya nga, sa totoo lang, yung sinasabi sa Matthew 7:21-23, totoo yun eh. Akala ng mga tao sa simbahan ay naglingkod sila sa Panginoon. Pero ang totoo, hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon ang kanilang ginagawa. Nawa tayong lahat dito'y matuto sa ganoong bagay. Baka inaakala natin na naglilingkod tayo sa Panginoon, pero nagiging mechanical lamang. Baka meron sa atin diyang nakikinig sa devotion na to, pero baka busy sa pag-scroll ng cellphone, ng gadget, o ano pa ba, nakikipagkwentuhan, nakikipagdaldalan, o baka may ibang ginagawa. Sana magbigay tayo ng pang-focus sa ginagawa natin. Kasi para sa Panginoon, hindi ako yung pinakikinggan ninyo dito hindi yung nagtuturo, kundi ang Panginoon. So, unti-unti, lumipat tayo sa proseso na ating nakasanayan. Kasi kailangan nating gawin nating totoo ang ating mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Ayan. So itong lahat ng ito'y paalala. Ipinapaalala sa atin ng mga talatang ito na maging maingat. Unawain ang mga sitwasyon at mag-isip. Humingi ng gabay sa Panginoon bago magdesisyon sa mga delikadong bagay. Huwag nating gayahin si propeta o si Haring Hezekiah. Sa kabanatang 37 and 38, pinuri natin si Hezekiah dahil sa kanyang maingat na pagdidesisyon bilang hari, dahil dito'y napabuti ang kalalagayan ng mga Israelita. Subalit sa kabanatang ito, hindi natin siya mapuri kasi naging napaka-careless niya, naging napakapabaya. Makikita natin ang kahinaan ng kaniyang pag-iisip at kawalan ng pag-iingat. Hindi siya naging maingat sa kaniyang pag-welcome at pagdidesisyon at pagpapakita ng mga pag-aari ng palasyo o ng kaniyang pamilya o ng tahanan niya. At ang naging epekto ay kapahamakan sa buong bansa. Natatalakay natin noong nakalipas na panahon na yung desisyon ng leader ay makakaapekto sa sitwasyon ng buong samahan, kongregasyon, o minsan yung desisyon ng ama, ng tatay, apektado ang buong pamilya. Napakaingat ni Hezekiah doon sa kabanatang 37 and 38. Subalit dito sa 39 ay naging tila napakapabaya niya. Mga kapatid, matuto po tayo sa kasaysayang ito. Nagpapakita po ito na yung salitang walang sino mang perpekto. Lahat ay pwedeng magkamali, lalo na kung hindi tayo dudulog sa Panginoong Yahweh o sa Panginoong Diyos. Okay. Well, hindi madali ang maging tagapanguna, maging pastor or opisyal.
Marami tayong kasamang pastor dito. Si Pastor Jonathan, buhat sa saan nga ba si Pastor? Sa Gumaca, Quezon, ano? Yan. Si Pastor Claude nandyan. Si Pastor Nanding. At di ko alam kung meron pang iba. Okay. Napakahirap maging pastor. Napakahirap maging opisyal na ang mga desisyon ay siguradong may magiging epekto sa iba. Leadership might be simple, we may be qualified, but it is such a complicated and lonely life. Malungkot ang pagiging leader, sa totoo lang po. Sinabi ni John Maxwell, everything rises and falls on leadership. Tabila tayo dyan. Ang lahat ng bagay ay umuunlad at tumabagsak sa kamay ng mga nangunguna, unang pangunguna. Well, dito sa Touching Lives may mga ginagawa tayong sistema at programa ngayon. Ang isang dahilan po na pwede kong sabihin sa inyo because of leadership. Gusto kong ma-confirm ang mga kaparaanan at kalooban ng Panginoon kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. Ito pong pag-discuss ko dito sa daily devotion at pati yung kahapon, ito po'y hindi nakaschedule. Nagkataon lamang na mayroong mga kailangang asikasuhin si Pastor Claude pero siya po talaga ang nakaschedule. Bakit? Kasi part ito ng programa na ginagawa ko at pinapatupad natin ngayon bilang pagtingin sa kaparaanan at kalooban ng Diyos sa ating simbahan. Okay, so muli, ang pangunguna o leadership ay isang mahalagang bagay. Hindi lang sa church o sa kaharian, kagaya ni Hezekiah. Gayon din sa ating mga tahanan, paaralan o simpleng grupo o samahan. Mga kasamang tatay, pastor, lingkod ng Panginoon, presidente o kung anumang posisyon, ating usisaing maigi ang puso natin sa ating pamumuno, sa ating mga desisyon. Dahil hindi lang tayo ang apektado sa lahat ng mangyayari sa atin o gagawin natin, ang mga taong nasasakupan natin, ang mga pamilya natin, ay pwedeng madamay. Sabi ni President Harry Truman, ika-33 presidente ng USA, the buck stops here. The buck stops here. Ibig sabihin, pinapatukuyan ni President Truman na bilang presidente ng isang bansa, ang lahat ng responsibilidad at pananagutan sa buong bansa ay nagmumula sa kaniyang opisina. It stops here. So parang pwede kong sabihin, all the bucks, all the decisions, all the authority and responsibility and accountability ay natatapos o nagmumula sa opisina at gawain ng pastor. Ano man ang mangyari sa loob ng church, hindi po yung miyembro ang tatanungin ng Panginoon, hindi yung miyembro ang mananagot. Sino ang pastor? Sa loob ng tahanan, kung may problema ang anak, sino ang pwedeng sisihin? Hindi naman tayo magsisisihan. Pero yun po'y accountability ng tatay. Dahil siya ang responsible. Kaya nga dati pinag-usapan natin, sino yung unang nagkasala at nagdala ng kasalanan sa mundo? Si Eva ba o si Adan? Yes, literally si Adan, si Eva ang kumagat sa puno o do sa bunga. Pero ang kasalanan ni Eva ay walang bigat. Ang nagkaroon ng bigat ay yung kasalanan ni Adan. Bakit? Siya kasi yung tatay, siya yung lalaki, siya ang binilinan ng Diyos. Mga kapatid, ang binibilinan ng Diyos sa tahanan ay ang tatay, hindi ang nanay. Yan po yung role, patriarchal society po tayo. Ano po? Ang binilinan ng Diyos ay hindi yung mga miyembro sa church, kung hindi ang pastor. Nung isang araw, pinag-uusapan namin ni Pastor Claude, talagang napakahirap ng pagiging leader. Ang dami mong ididil, ang dami mong aayusin, at maraming pagkakataon na ikaw ay masisisi sa lahat ng bagay. So if you desire to be a leader, prepare yourself. Ihanda mo yung sarili mo na masisi ka, or hindi naman actually literal na sisisihin, kung hindi, automatically responsibility mo yun eh. Naalala ko si Sister Jane, no? Yung mga kwentuhan natin noon, talagang wala namang ibang pwedeng pagtuunan o pagsabihan o managot sa sitwasyon ng church kung hindi yung pastor. Nakakalungkot yung mga sitwasyon na ganyan. Ano po? So be ready
natutunan din natin at narinig yung salitang command responsibility. Ang isang tunay na leader ay hindi dapat magpasa ng responsibilidad sa kaniyang mga tauhan. Kung nagkamali o may pagkakamali sa isang grupo, laging ang may kasalanan at may responsibilidad ay ang leader. Hindi ito dapat, hindi pwedeng sabihin ng leader, kasi yung tauhan ko, palpak. Teka muna, ikaw ang leader Ikaw ang tagapanguna. So it is your responsibility. Ako tinatanggap ko yan. At sabi ko nga sa inyo, nung ako'y sumunod sa Panginoon bilang pastor, nilagay ko ang sarili ko na lahat ng tao'y pwede akong i-condemn, pwede akong sisihin, pwede akong ibagsak. Yun ang ating calling no? Yun ang calling natin. Kaya nga itong mga leader na nag-aakala magagaling at marurunong, na-discuss natin kahapon, binibigyan ng Diyos ng kakulangan, infirmities, para laging tumingin sa Diyos. Kasi minsan pag super galing ng leader, nakakalimutang umasa sa Diyos, kaya nagiging mayabang. Pansinin natin si Hezekiah. Kasi napakagaling niya, hinangaan siya ng tao. Kaya bumagsak siya. So, kailangan ay maging maingat po tayong lahat. Hindi maaaring ikitwira ng leader na wala siyang ginawang masama. Sa lahat ng mangyayari sa grupo na pinangungunahan mo, ang leader ang laging responsible and accountable. Okay. Sa talatang 8, itong huling talata na tinatalakay natin, ikinatuwa pa ni Hezekiah ang resulta ng propesiya ni Isaiah at sinabing ito ay mabuti. Talagang hindi ko maintindihan Tumabingi yung utak, tumabingi yung isip ni Hezekiah. Inisip niyang ito ay magdadala ng kapayapaan sa bayan sa kaniyang kapanahunan. Dito kasi pag binasa mo sa Magandang Balita, Biblia, parang walang impact. Basahin natin ang verse 8. Sabi dito, ang sinabi mong iyan, buhat kay Yahweh ay mabuti, sagot ni Hezekiah. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya'y nabubuhay. Sa ibang salin, medyo binigyang diin. For example, sa New King James, sabi ron, for he said, at least there will be peace and truth in my days. Parang naging makasarili si Hezekiah. Sinabi niya na at least sa panahon ko magiging payapa kasi nakipagkasundo ako sa Babylonia. Bahala na yung susunod sa akin, parang ganoon. Hindi niya naisip, actually ang sinasabi ni Hezekiah ay yung dadalhin ng ari-arian nyo sa Babylonia, bibihagin ng mga anak ninyo. Ang isip ni Hezekiah dito, wala na ako sa panahon na yun, hindi na ako mahihirapan. Parang alam niyo yung simpleng pagpaplano, ito lagi akong may kaaway at kadibate pagka sa mga trabaho ko dati. Kasi po, biyaya ng Panginoon, minsan pagka nagagawa ako ng plano, hindi ko lang nakikitinitingnan yung sitwasyon ngayon. Kung hindi yung mga susunod na panahon, 5 years from now, 10 years from now, ang laging katwiran ng mga tao. Hindi mo na dapat problemahin yung 5 years from now or 10 years from now kasi wala ka na dito noon, baka patay ka na. Kaya lang maling sistema yon. Dapat ang planning long term, no? Titingnan mo kung ano yung susunod na mangyayari kahit wala ka na. So, ganun po ang organizational management. So, pwede nating mapag-aralan sa ibang pagkakataon po yan. Okay. Ang tugon ni Hezekiah kay Isaiah ay nagpapakita ng pagiging makasarili. Ang inisip lamang niya ang panahon ng kanyang panunungkulan at hindi ang buong bayan. Makasarili, selfish. Ito'y isang nakakatakot na epekto ng pagiging palalo o pride. Ang pagkakaroon ng makitid na kaisipan o pangunawa. Kinain ng pride ang matalinong kaisipan ni Hezekiah. Inuod ang utak. Sorry po, baka may naghahapunan. At inisip lamang ang sariling kalalagayan at kinalimutan ng malawak na kapakinabangan ng buong bayan ng Juda. Ang naging mahalaga sa kanya ay ang kanyang panahon para tuloy naisip ko lang naman po kanina, wala ito sa Bible. Kasi di ba dinagdagan ng Diyos na 15 taon ang kanyang buhay. Baka parang mas maigi na hindi na siya dinagdagan ng buhay Kasi ito, nung madagdagan ng buhay niya, nagwala siya. Naging dahilan siya ng pagkapahamak ng kanyang bayan. Yan po naman ay idea lang, no?
Hindi natin pwedeng kontrahin ang soberanya ng Diyos. Ang pagiging makasarili or selfishness ay isang napakapangit na ugali at katangian ng isang tao. Lalo na kung ang mga taong ito'y tagapanguna. Narrow-mindedness kills progress. Pinapatay ng kakitiran ng pag-iisip at pangunawa ang anumang progreso sa ating mundo. Magandang gabi, Pastor Dennis. Nandyan ka pala. Okay. Salamat, napadaan ka. Okay, sa gobyerno natin, napakaraming pagkakamali dahil sa pagiging makasarili. Opo, mabanggit ko lang naman, maayos ang sistema ng Pilipinas sa panahon ni President Marcos Sr. Nung umupo si President Cory, ang daming naging kapalpakan. Sorry po, hindi naman ito politically motivated ang discussion natin. Kaya lang, alam niyo isang bagay, hindi ito nakasulat sa history. Hindi ko alam yung si Pastor Nanding kung narinig ito. Yung Sabah, Malaysia, isang mayamang isla sa Malaysia. Pero sa totoo lang, yan ay hindi pag-aari ng Malaysia. Pag-aari po yan ng Pilipinas. May programa si Marcos na ginawa dyan. Secret yan. Sikreto. Pero dahilan sa pakikialam ng super talino at super taas ng tiwala sa sarili na si Ninoy Aquino, nagulo ang plano. O yan, dapat may Sabah Philippines eh. Ano nangyari? Sabah Malaysia. So nakakalungkot po yan. At ang isang nangyari, nung mawala ang mga Marcos noon sa gobyerno, ibinenta ang maraming, nabagit ko nung Sunday yata, ibinenta ang maraming pag-aari ng Pilipinas. Petropil, yung may-ari ng Petron, PLDT, dating Ritelco, Republic Telephone Company, Meralco, Philippine Airlines, UCPB, PNB, ang dami. Ngayon, bangkarote ang Pilipinas. Wala nang mga korporasyon. Nakakalungkot po. Anyway, saka natin pag-usapan ng Bakit ko po nabanggit ba yon? Kasi ang pinag-uusapan natin ay leadership. Desisyon ng leader. Napaka-importante po ito. Gaya ni Hezekiah na inisip lamang ay ang sariling kapakanan o pagsikat, hindi inisip ang kapakanan ng buong Israel. Marami pong naupong presidente sa Pilipinas. Ang inisip lamang ay ang kanilang political career at hindi iyong kaunlaran ng ating bayan. Ang sitwasyon po na ito, ang mga talatang ito ay panawagan sa ating lahat. Sa anumang bahagi na ating ginagampanan, siguraduhin natin na maayos at makadiyos ang ating pamumuno upang makinabang ang ating mga nasasakupan at hindi ang sarili lamang natin. Tandaan natin, ang mga kagalingan ay nagmula sa Panginoon at ibinigay niya ito sa atin ng libre. Ipinagkatiwala sa atin gaya ng sa talinghaga ng mga talento, parable of the talents sa Matthew 25. Yung nag-alaga ng maayos ay pinagpala ng Diyos at dinagdagan pa. Samantalang yung nagbaliwala at nagpabaya sa talentong ibinigay, binawi pa sa kanya at pinalaya siya. Mga kapatid, mga kasamang tatay, pastor, lingkod ng Panginoon, ang dami natin kasamang pastor ngayon. Ano ba ang talento o kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ginagamit mo ba ito ng maayos para sa kanyang kapurihan? Kung hindi, baka bawiin niyan sa iyo ng Panginoon. Well, bukod sa mga tatay, nandiyan si Ate Alma, tagapanguna ng ating music. Confident ako, no? Nakita natin sa ilang panahon na napapamahalaan ng maayos. Bagamat laging sinasabi ni Ate Alma na wala siyang kakayahan, wala siyang pinag-aralan daw, wala daw siyang alam. Pero sa totoo lang po, maganda ang takbo ng music and worship ng Touching Lives dahil po doon. Ayan, wag naman lalaki ang ulo na. Ingatan natin ang talento na binigay sa atin ng Panginoon. Baka ito ay bawiin sa atin. Minsan yun din po ang chinecheck ko sa sarili ko. Napapamahalaan ko pa ba ng ayos ang simbahan na pinamahala sa akin? Dahil baka ito'y bawiin din ng Panginoon sa akin. Ang isang pinakamalungkot at pinakamabigat na pwedeng mangyari sa akin bilang pastor ay bawiin ng Diyos yung pagiging pastor ko.
o yung mga simbahan na pinagkakatiwala niya sa akin. Well, naranasan ko nang mawala ang mga taong mahalaga sa akin. Araw-araw nararamdaman ko na unti-unting nawawala ang mga taong mahalaga. Pero kaya nasa proseso tayo ng ganitong ginagawa natin sa simbahan upang makita natin ang mga bagay na magiging paraan para patuloy na maging maayos. Nawa sa ganitong bagay ay nagkakaintindihan tayo. Alagaan natin yung talento, alagaan natin yung leadership skills na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayo maging palalo na kagaya na nangyari kay Hezekiah. Kinain ng pride ang kaniyang kaisipan. Isang matalino at magaling na hari. Kung naging maingat lamang si Hezekiah, posibleng nakita niya ang magiging epekto ng kaniyang kapabayaan at pagtitiwala sa mga taong dumalaw sa kaniya. Naging careful sana siya. Mga pastor, mga tatay, i-check nating maigi yung calling at pagkatawag sa atin. Yung pamilya mo bilang tatay, inaalagaan mo ba ng ayos? Ang daming tatay dito eh. Baka pag hindi mo inalagaan ng ayos, bawiin din yan sa iyo ng Panginoon. Nakakatakot yan, nakakalungkot yan. Again, ganito ako mag-discuss. Diretsahan na. Kasi kailangan matuto tayo. Kailangan makita natin ang nilalaman ng salita ng Panginoon. Naging napakapabaya at makasarili ni Hezekiah. Pinagtiwalaan siya ng Diyos. Tayong lahat pinagtiwalaan ng Diyos. Ano ang ginagawa natin sa pagtitiwala sa atin? Tinutugunan ba natin ang pagtitiwala ng Panginoon sa atin? Dahil nahumaling siya sa kapalaluan, sa isang huwad na kaligayahan, sa isang maling pagpapuri sa kanya, hindi niya nakita na naunawaan ang kinabukasan. Nabagit natin kagabi na yung hairline difference ay parang alsa, pampaalsa sa tinapay na palulubuhin yung kapirasong harina. Baka ang mga utak at puso natin ay pinapalobo ng mga maling paniniwala. Ingat po tayo. Beware! Ang dating ginawa niya na agarang pagdulog sa Panginoon, chapters 37 and 38, nung may mabigat na sitwasyon sa buhay ni Hezekiah sa kanyang kaharian, ang unang ginawa niya ay dumulog sa Panginoon. But this time, sa chapter 39, hindi siya dumulog. At anong resulta? Mapapahamak ang buong bayan. Salamat, Pastor Dennis. Totoo yan. Napakasakit sa buhay ng isang pastor na iiwan at inaalagaan ng mga taong minahal. Sabi ko nga, part ng calling natin yan eh. At yan ay ginagawa at hinahayaan ng Panginoon para tayo ay matuto rin. Kaya tayo may mga prosesong ginagawa, may mga pinagdadaanan para makita natin saan pa tayo pwedeng mag-improve. So nawa mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, tapos na yung discussion ko, nawa'y natuto tayo at sa ating mga panahon, sa ating mga pag-iisa, sa ating mga quiet time, sa ating mga panalangin, sa ating pakikipagniig sa Panginoon ay matuto tayong mag-assess. I-test natin ang ating sarili. Psalms 139 verse 23 to 24. Search me, O God. Alamin natin kung tama pa ba ang ginagawa natin. Hingin natin sa Panginoon ang tamang kaparaanan, ang tamang sistema ng buhay na kung saan makapaglilingkod tayo sa Kanya ang maayos at tama. Itong proseso, itong buhay na totoong mananampalataya, particularly ang mga itinalagang tagapanguna at leader ng mga iglesia. Well, salamat mga kapatid sa ating pag-aaral. Tapos na po, medyo napahaba, 49 minutes. Normally, nagdi-discuss tayo sa loob ng 30-35 minutes pero napahaba ngayon. Kapirasong ilang talata lang pero napakayaman, siksik sa karunungan. Nawa ay natuto tayong lahat at mailapat natin sa ating mga buhay. Kung meron po kayong mga dagdag na katanungan, pwedeng po kayong magtanong. At pwede natin itong pag-asapan sa mga susunod na araw. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama. Salamat mga kapatid. Tayo po'y magwakas sa panalangin.
Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa iyong biyaya ng panahon, biyaya ng karunungan. Salamat dahil nakapag-aral kami at nakapag-discuss, natutunawa kami, Panginoon. At sa pamamagitan ng pagkatutong ito ay mapaglingkuran ka namin. Maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal at magampanan namin ang pagkatawag mo sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Amin po iniaalay sa iyo ang lahat ng ito. Pagpalain mo ang bawat isa na naka-join at nakasama sa amin sa gabi po ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat, Pastor Dennis, Pastor Claude, nandiyan si Pastor Jonathan, Pastor Nanding, syempre pamilya ni Ate Alma, Sister Jane, Brother Pastor Edwin, Pastor Daniel, Sister Alice, si Father Jesse, Sister Jingjing, si Irene, si Brother Edgar, at sa mga ibang hindi ko pa nabanggit. Maraming salamat mga kapatid. Kita-kita po tayo sa mga susunod na araw. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye.